Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi hanawa ako ng may kapal. Maraming salamat po. Ngayon naman po, ibibigay ko po sa inyo mula po sa Local Youth Development Office. Tawagin po natin ang ating Ma'am Colleen de Guzman and Mr. Russell Arcangel. National Observance, ating pong ginugunita ang mga sumusunod ngayong buwan ng Agosto. August 19, National Tuberculosis Day. August 19 to 22, Junior City Officials Program. August 21, Ninoy Aquino Day. August 22, Commission on Elections. August 23, Made in the Philippines Product Week. August 24 to 30, National Coconut Week. August 25, Technical Education and Skills Development Authority. At Week 3, Brain Attack Awareness Week. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Pasig City Council sa panguna po ng ating Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dodot Jaworski, at sa ating mga kasamahan, mga kapwa-empleyado sa environment sector. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong buwan ng Agosto ay ating masasaksihan ang opisyal na pagpapakilala ng mga aktibong kabataang Pasigueño na magiging parte ng first ever Junior City Official Program sa ating lungsod, bilang isa sa mga aktibidad ng taunang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Ang naturang programa ay nakaangkla sa Republic Act 10742 o mas kilala sa tawag na SK Reform Act, partikular sa Section 30B na nagalayong bigyan ng oportunidad ang mga kabataan na maging counterpart ng ating mga inahalal na opisyales sa lokal na pamahalaan. Isa rin itong magandang pagkakataon upang magkaroon ng kaalaman at kasanayan ang mga kabataan sa iba't ibang gawain, mga responsibilidad ng mga opisina kung saan sila itinalaga. Suma total, mayroon tayong 16 na junior city officials na dumaan sa mabusising screening at selection process sa pangunguna ng Junior City Official Program Steering Committee. Kanilang pupunuan ang mga posisyon mula sa Office of the City Mayor, Office of the Vice Mayor, at mga miyembro ng sangguniang panglungsod, at inaasahang magiging kabahagi ng ating lungsod para sa 2-day actual work ngayong araw ng Lunes at bukas, araw ng Martes. Ang ating 2024 Junior City Official ay sina? Unang-una po, Losande John Remer from Barangay Pinagbuhatan. Siya po ay na-assign bilang Junior City Mayor at magiging counterpart po ng ating Mayor. Hello?
Okay na po. Ayan Okay. pa na, ma'am. At ang magiging counterpart naman po ng ating Vice Mayor Robert Vincent Dodot Jaworski ay mula sa Barangay Sumilang, si Binibining Juliana Isabel B. Venviaje. Ang isa naman po sa City Youth Councilor mula sa Barangay Manggahan, Roque Felicity Jane. Ang magiging kasama ng ating City Councilor Raymond Francis Kiko Rusia ay mula sa Barangay Pinagbuhatan, Binibining Olivia Dacuno Adona. Ang magiging kasama ng ating City Councilor, Corazon Raimundo, mula sa Barangay Santolan, Belo Shazel May. Kasama rin ni City Councilor Cybel Asilo Gopilan ay mula sa Barangay Tanyugan, Buenaventura, Joan Apple P. Ang counterpart naman po ng ating City Councilor Mark Hill Volta de los Santos mula sa Barangay Maybunga, Dicto Arabella S. Kabilang din po sa ating junior city official na magiging city councilor ay mula po sa Barangay Kalawaan na magiging kasama ni City Councilor Noel Buboy L. Agustin, John Andrew L. Gomez. Ang magiging counterpart naman po ni City Councilor Simon Tantoco ay mula sa Barangay Bagong Katipunan, Sean Bernard A. Mercado. Ang magiging counterpart naman po ng ating konsehal, Roderick Mario Eric Gonzalez, mula sa Barangay Manggahan, Merced Cassandra Ann. Ang magiging kasama naman po ni City Councilor Paul Roman Pau Santiago ay mula sa Barangay Ugong, Carla Kalayaan Nicolas. Ang magiging kasama naman po ng ating City Councilor, Maria Luisa Angelud M. De Leon, mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pajarito Chaira May G. Ang magiging kasama naman po ni Barangay President Geronimo Ambo R. Alba ay mula sa Barangay Bangbang, Cliff Daniel S. Ramos. Para naman po sa counterpart ng ating City Councilor, Regino Reggie Valderrama, mula sa Barangay Kanyogan, Sanchez Sandrine Ann. Ang magiging counterpart naman ni City Councilor Marion Rosario Maro Martires ay mula sa Barangay Bagong Ilog, Valenzuela Kyle L. At ang pinakahuli, but definitely not the least, ang magiging kasama ng ating SK Federation President, Kale Casey Costillas, mula sa Barangay Kapasigan, Villarta Jusan Micaela N. Inaanyayahan po namin ang ating butihing punong lungsod upang magbigay ng kanyang mensahe sa mga junior city official at pangunahan ang kanilang panunumpa sa katungkulan. Maraming salamat po sa ating LYDO, sa ating mga junior city officials para sa linggong ito. Congratulations sa inyo. Magbigay daw ako ng mensahe sa inyo. Ang mensahe ko po sa inyo ay galingan ninyo. At
Binabati ko rin po ang ating Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, mga kasama po mula sa Environmental and Economic Center. Para isahan na lang po yung mensahe ko. Ito pong Junior City Officials Program, hindi lang naman po sa Pasig ginagawa ito, no? Gaya po nung nabanggit kanina ng ating LYDO, ay nakaangkla po ito sa SK Reform Act. At sa totoo, kahit bago pa ng SK Reform Act, may mga ibang LGU na rin po na gumagawa nito. At tayo po sa Pasig, gusto po natin na maging breeding ground tayo ng mga next generation leaders. Hindi dapat nagtatapos sa atin na nandito na po sa City Hall, nagtatrabaho bilang government employees, national government agencies man o LGU. Kundi gusto po natin na ma-develop, makatulong tayo na mahubog ang susunod na henerasyon ng mga leader sa Pasig. At ito pong Junior City Officials Program, sa ating palagay ay magiging isang bahagi nito. At sa ngayong taon po, medyo maiksi lang yung programa dahil pilot po ito, first time natin gagawin sa ating lungsod. Kaya more or less, 2 araw lang po sila, no? 2 araw lang natin sila makakasama. Susubukan po natin na kung maging okay yung pilot program, kasi sa totoo, kahit yung applications, konti lang yung nag-apply. Siguro nga kasi dahil bago po ito, pag sinabing Junior City Officials, parang pag unang narinig mo siya, ano ba yun? Ano bang gagawin nun? So baka kaya konti pa lang nag-apply, ano? Yung ibang nag-apply, baka iba yung iniisip nila doon sa gagawin pala nila. Baka magulat kayo. Pero okay lang po yun. Itong 2 days natin, document natin, titingnan natin kung anong pwede pang gawin. Sa susunod na taon, ay mas palalawakin natin yung programa at gaya ng ginagawa sa ibang LGU, pwedeng tumagal ng 2 weeks sa ibang lugar, 4 weeks sa ibang sa isang LGU nga po na napuntahan ko, 6 weeks yung Junior City Officials Program nila at nagiging parang internship program na rin po siya na mailalagay po nila ng mga kabataan natin, 15 to 18 years old. Malalagay po nila ito sa mga resume nila balang araw na sila ay naging Junior City Mayor, Junior City Councilor at hanggang Junior Department Head na for 1 month o kung ilang linggo, isa-shadow nila yung mayor, yung councilor, vice mayor, congressman, meron din, yung mga department heads, at kung talagang marami na o malaki na yung programa, pwedeng iba pang mga key positions po natin. At siguro ito ay magiging isang magandang experience o karanasan po para sa ating mga kabataan na muli po 15 to 18 years old. Kaya muli po, galingan ninyo. At sana marami kayong matutuhan mula sa programang ito. I hope this will be a productive experience dahil mas maganda yung experience ninyo at yung output ninyo ay mas magiging maganda rin yung mga susunod na programa natin. Muli po, nagawa natin ito bilang bahagi ng youth development program natin. Hindi tayo dapat nagtatapos sa liga o kung anong madaling gawin, pero dapat talaga i-develop natin ng ating mga kabataan. Saktong-sakto lang din kasi nakikita natin pati yung hindi lang LYDO natin nang malaki ang in-improve at yung mga development programs natin para sa mga kabataan, pero pati yung mga SK natin sa lungsod natin, kung makikita po natin, no offense meant sa mga previews kasi dapat naman talaga laging nag-i-improve kahit sa lahat ng office natin, di ba? Dapat every year nag-i-improve tayo. Nakita po natin sa SK natin, malaki rin po talaga yung improvement. Katunayan, yung SK Federation natin sa lungsod ng Pasig, sa pangungunan ni ex-officio councilor natin, Casey O'Kil Costillas, nanalo po sila, nabigyan sila ng parangal na most outstanding SK Federation sa buong Pilipinas. Nakaka-proud po. Nakaka-proud kasi sila naman talaga yung pag-asa ng ating bayan. Yung mga nakikita natin na gusto nating pagandahin pa sa lipunan natin, yung mga nakikita natin na gusto nating yung mga problema na gusto nating solusyonan na nakaugat na sa ating kultura, sa ating lipunan, sa ating kasaysayan. Wala naman pong ibang mag-aayos nun. Sisimulan natin, pero ang magtatapos po ay ang mga kabataan po ngayon. Kaya nakakatuwa, bagamat may mga ibang masasamang elemento na sinusubukan i-corrupt yung mga SK natin, ilalapitan, inaalok ng kung ano-ano, may nakikita po tayo ng mga ibang SK natin na talagang nagpapakatatag
tumatayo, tumitindig at lumalaban para sa mabuting paggugoberno. Kasama na po dyan ang ating SK Federation mismo sa pangunguna, muli po sa pangunguna ni Councilor Kale or KC Custillas. Muli po, good luck sa inyo, galingan po ninyo at look forward to being with you for the next couple of days. Sa atin po lahat, maraming salamat at manunumpa na po tayo. For your oath of office, please raise your right hand and repeat after me. Good morning. I state your name. Do solemnly affirm that I will actively and honorably execute my duties as the junior city state your position and will uphold the principles of good governance through a responsive approach in full transparency and absolute accountability. In carrying out my duties, I will earnestly aim to foster a culture of collaboration and promote initiatives that drive our city forward. I commit to making informed decisions that reflect the aspirations of the Pasigueño youth and to always act with integrity to ensure that the progress we achieve today paves the way for a brighter tomorrow. So help me God. Muli po, congratulations at maraming salamat. Sa ating po lahat, adjourn na po tayo. Hindi pa daw po tayo adjourn. Ayan po, wagiri ng mga kabataan Pasigueño sa ginanap na 5th Sangguniang Kabataan Awards awarding ceremony na ginanap noong nakaraang ay 12 ng Agosto 2024 bilang parte ng pagdiriwang ng International Youth Day. Sa tatlong national finalist mula sa lungsod ng Pasig na sumabak sa Grand Finals, kung saan nagkaroon ng final presentation ang bawat grupo, nakamit ng mga delegado ng Pasig ang awards. Ang Pasig Laban Kabataan bilang National Outstanding Impact Awards. Ang Sangguniang Kabataan ng Pinagbuhatan bilang National Outstanding SK Awardee, Barangay Category. At ang Pasig SK Federasyon bilang National Outstanding SK Award, Federasyon Category. Patunay ito na patuloy na aagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig dahil tuloy-tuloy din ang agos ng husay ng mga aktibong kabataang Pasigueño. Lubos kayong ipinagmamalaki ng lungsod ng Pasig.